So, sabi doon ay ito raw ay, Allah marabahan dito. Sabi doon, number one, ito ay tinatawag na rakizatul a'mal. Ito ay pundasyon ng gawain ng katawan. Kapag gagawa ng kabutihan yung katawan mo, unang pagbabasihan, yung niyat mo. Bakit mo ginawa yun? Ano bang niyat mo? At ikalawa, ito ay 1/3 ng Islam. Umiikot lahat ng kabutihan ng Islam, yung 1/3 nito ay sa niyat ng tao. Tama? Sa niyat ng tao. At ikatlo, ay ang niyat, ito yung al-azima. Pag sinabi mong niyat, ito yung desisyon ng isang tao. Tama? Ano yung sabihin ng niyat? Ang niyat, anong desisyon niya? O kaya ito yung azima. Wal qasd. Qasd, anong intention mo? Yun. At yan ang taarif, pinamangit ng mga scholar, ibig sabihin ng niyat. Kumbaga, nagniyat ka, nagdesisyon ka na. Diba? O kaya, naglagay ka na ng desisyon sa sarili mo. Bakit mo ginawa yung isang bagay? So, para kanino? Tama? O para ano ang gagawin mo? Yun ang niyat. Wa mahalluha, at ang niyat, saan ba yan? Ito ay sa puso yan. Tama? Sa puso ang niyat. Hindi yan binibigkas ng bibig. Tama? Hindi yan binibigkas ng bibig. At sinabi natin, hindi binabanggit ng bibig yan. Kasi nga, ano yan, ay amalul qalb. Ito ay gawain ng puso yan kung anong niyat mo. Hindi mo na kailangan na, sinabi nga natin dati, di ba? Mahalluha al-qalb. Ito ay sa puso ng isang tao. Kasi kapag nagdesisyon ka, pumunta si Al-Ads para sa masjid, nagdesisyon na siya na pumunta ng masjid. Kasi, bakit ka pumunta ng masjid Ads para ngayon? Kasi magsala ka ng isya. Kailangan mo mangitin ang bibig mo yun. Nagdesisyon na ako ngayon, pupunta ako ng masjid para magsambayan ng isya. Ganun ba? Hindi naman, di ba? So, kaya ka pumunta ng masjid kasi ang niyat mo magsambayan. No? Basta alam mo yung ginagawa mo, nakapag-niyat ka na. Meron kasi sa iba na, kailangan bang banggitin. Binabanggit pa nila, magsala ng isya. Nawaitu usalli salat al-isya ta'abudan lillahi ta'ala. Ang Tagalog nun, nagniniyat ako na ako magsambay ng isya bilang pagsamba kay Allah. Hindi mo na kailangan banggitin yun. Kasi nga, kaya ka pumunta ng masjid. Kasi magsambayan ka ng isya. Alangan nandito ka sa masjid, hindi mo alam ba't ka nandito. Bakit ako nandito? Di ba? Kaya ka nasa masjid kasi, magsambayan ka ng isya. Di ba? At hindi mo na kailangan banggitin. Tama? Kasi kapag iinom ka ng soft drinks, ano sabi natin, hindi mo na kailangan na banggitin na bibili ka ng Sprite o iinom ka. Pabili ng Sprite, ito na kinuha niya na sa rep. Tapos tinanggal na yung takip, ilagyan ng straw, kinuha ko na. Ito, tutugain ko na. Kailangan ba banggitin lahat yun? Hindi na. Ang niyat sa puso, kaya ka nga bumili kasi nauuhaw ka. At alam sa puso mo na yun. Naintindihan ninyo? So, mahalluha al-qalb. So, yun yung niyat ng isang tao. Tama? At, ang niyat ng isang tao, yung sinabi natin, hindi na kailangan banggitin yun. Tama? At yun. Basta, alam mo, ginagawa mo, ito yung nakapag-niyat ka na. Tama? O, buwan ng Ramadan, fasting ka. Di ba? Kaya ka nag-fasting kasi, utos niya mo ta'ala at sa Islam yun. Alangan di mo alam bakit mo ginugutom sarili mo, di ba? Bakit di ako di nakakain ngayon? Anong dahilan? Ganun ba yun? Parang wala ka ng common sense nun. Di ba? Wala ka ng akal nun. Tama? So kaya ka nag-fasting kasi utos sa Islam at sumusunod ka. At yun kasi ang nagniyat ka nun. Tama? Yun. At sinabi natin, number 4, ano sabi natin? Ang niyat ay syartun li sihhatil a'mal. Ang niyat ay kondisyon yan para maging valid. Alam niyo yung valid? Maging correct yung kabutihan na ginagawa mo. Kapag sa school, papasok ka ng school, i-check yan ng guard. Para malaman na estudyante ka, ma-check sa'yo. Ano i-check sa'yo? ID mo, uniform, kung naka-enroll ka ba, di ba? So may mga checklist yung guard para na tatanggapin ka sa school o hindi. Kabilang sa checklist sa Islam, para matanggap yung kabutihan mo, na yan ay mabuti, ay dapat yung niyat mo.
lisihhatil al-a'mal. Tama? Naintindihan ninyo? So, ibig sabihin, pag gagawa ka ng kabutihan, ay kabilang dito ang kondisyon yung niyat mo. Naintindihan ninyo? Ano ba yung kabilang sa kondisyon? Kaya nga pa nagsambayan ka, kabilang sa kondisyon ng sambayang ano? Niyat. At Muslim, nakarap sa kibla, nagudo ka. Kapag ikaw ay nag-fasting, ano kabilang sa kondisyon? Niyat pa rin. Muslim ka, may kakayanan ka. Di ba? Ano ba? Yun. Kaya, ibig sabihin, kapag hindi ka nagniyat sa isang ibadat, hindi tatanggapin ni Allah Ta'ala yung kabutihan mo. Ang niyat, syarton li sihhatil a'mal. At kabilang din dito yung Islam. Kapag hindi ka Muslim, nagsambayan ka. Pwede ba yun? Gusto nagsambayang Kristyano doon. Nag-fasting siya. At ang gabi kabutihan niya? Hindi. Kapag hindi siya nag-Muslim. Ano, trip mo lang? Ibig sabihin, ang Islam kabilang sa kondisyon para tanggapin yung ibadat mo. Yung kabutihan mo. Nakuha ninyo? At kabilang din dito yung Islam. Yung Islam, kabilang sa kondisyon yung Islam. Kahit gumawa ka ng kabutihan, kapag hindi ka Muslim, hindi tatanggapin ni Allah Ta'ala yung kabutihan mo. Nakuha ninyo? At ang niyat kabilang sa pinaka-kondisyon para matanggap ni Allah Ta'ala yung kabutihan mo. Naintindihan ninyo? Yun. At ganoon din yun kapag ang isang tao, halimbawa, kaya kang isang tao kapag hindi ka nagniyat sa isang kabutihan, hindi ka tanggapin yung yung kabutihan mo. Ngayon, si Sammy, halimbawa, halimbawa si Sammy, huwag na lang si Sammy, masyado kayo masaya kay Sammy. Halimbawa na lang si Dennis, halimbawa si Dennis, nakagalaw ng chicks. Diba? Meron siyang nagalaw. Pero nagniyat siya. Tawag hindi. Ito na lang. Si Dennis, may asawa. Sana. Diba? Wala pa naman. Siya ay nakipagtalik sa asawa niya. Pero ang niyat niya doon ay ang gagalaw siya ng chicks, hindi niya asawa. Pero pag bukas ng ilaw, ang nagalaw pala niya asawa niya. Di ba? Pero nasarapan siya. Di ba? Asawa naman niya. Pero ang kanyang niyat ng una, ay titikim siya ng ibang chika bebe. Pero pag buksan niya ng ilaw, asawa pala niya. Ano? May kasalanan siya o wala? Asawa niya yung nagalaw niya eh. Pero ang niyat niya, chika bebe yun eh. Ay, mayroon kasi ang niyat niya ay kasalanan. Nakuha ninyo? Ang niyat niya ay kasalanan. Nakuha ninyo? So, inshallah ta'ala, continue natin bukas. Wa naqulu subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, bukas ka na.